Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. China, may ultimatum sa Pilipinas. Naninilikado na. China, pinadala matinding puwersa sa West Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Philippines Trending News. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Philippines Trending News, nandiyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads, no? At syempre, sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to click ang like button dyan sa ibaba, subscribe at comment po dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So, wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Sa iba pang balita, hahanapan ng diplomatikong solusyon ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga problema at hamon na kinakaharap nito sa bahagi ng West Philippine Sea. So, diplomatic solutions pa rin, no? Naghahanap pa rin ng ating gobyerno o pamahalaan ng diplomatic solutions, di ba? So, dito minsan, no, nakikita natin, no, at ako'y nagtataka sa mga kababayan natin, mga hindi natin malaman kung mga pro-China, no? Pag sinabi natin gagawin ng gobyerno ng diplomatic solution, sasabihin nila, no, na hindi kayang solusyonan ng ating gobyerno ang problema sa West Philippine Sea. Pero pag sinabi natin lalabanan natin yung puwersa ng China dyan sa West Philippine Sea, ang sasabihin nila, no, inilalagay tayo ng ating gobyerno o ni PBBM sa alanganin. So, anong gusto? Hindi natin malaman kung anong gusto nilang gawin, no, ng gobyerno natin. No, sila na yung magaling, di ba? So, doon pa lang makikita natin, no, kung sino talaga. No, yun talagang wala naman talagang maitutulong sa gobyerno. Di ba? Isa na dito ang pagpapalakas sa maritime domain awareness ng bansa bilang countermeasures sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na ang counter-response ng pamahalaan laban sa peligrosong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi purely military action, kundi isa itong multidimensional na aspeto. Anya, ibang usapin na kasi kapag mayroon ng armadong pag-atake. Siniguro naman ni Malaya sa publiko na gagawin ng ating gobyerno ang lahat ng diplomatic measures para harapin ang agresibong aksyon ng China. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ipapatupad na countermeasures ng pamahalaan ay proportionate, deliberate at makatwirang tugon. Hindi lamang sa aspetong pagpapalakas sa ating military at defense capabilities, kasama na dyan ang mga kalyado at kaibigang bansa, kundi gagawin din ang lahat ng paraan sa pamamagitan niyan ng diplomatikong pag-uusap para resolbahin ang hindi pagkakaintindihan. Hindi pa rin tayo papasok, no, sa isang solusyon dyan sa West Philippine Sea na kung saan magti-trigger ng isang malaking kaguluhan. So diplomatic solutions pa rin, solusyon na kung saan ay hindi tayo gagamit ng mga armas, di ba? So napakaganda dahil peaceful solution pa rin yung naiisip ng ating gobyerno dito. Ayon pa sa opisyal, nakahanda ang pamahalaan para ipaglaban ang maritime rights at entitlements ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng archipelago. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, muli namang naglabas ng saloobin ng mga senador hinggil yan sa issue ng umano'y gentleman's agreement ukol yan sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi dapat ma-exaggerate ang issue at ang magresulta sa padalos-dalos na hakbang sa pinagtatalunang bahagi nga ng karagatan. Git nito, walang nakakahihiyang bagay kung ipuprosige nga ng sinuman ang parangas sa kapayapaan. Dapat umanong maging mahinahon at isipin ang ibubunga ng anumang isasagawang aksyon. Gayunpaman, iginit nito na hindi dapat isuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, ang BRP Sierra Madre ay dapat naman manatili dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Aniya, hindi matutumbasan ang anuman ng buhay ng mga sundalong nagtataya ng kanilang buhay doon at para sa ating soberanya, kalayaan at sa ating mga karapatan. Habang inulit naman ni Senador Jinggoy Estrada na naniniwala siyang dapat na manatili nga ang ating barko sa West Philippine Sea. Ito umano ang minsan nang iginiit ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada at patuloy niyang paninindigan.
Samantala, sa iba pang balita, nagbawala si dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng mawala sa Pilipinas ang Ayungin Shoal kung pagpapatuloy nga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa nitong hardline tactics umano sa may bahagi ng West Philippine Sea. So paano mawawala, no? Ito si Attorney Harry Roque, no, sinasabi niya no na dito na mawawala no sa Pilipinas no ang Ayungin Shoal, no, kung patuloy na magpamatigas ang administrasyon ni PBBM. So paano mawawala yan no kung ipaglalaban natin yung Ayungin Shoal? 'Di ba? Mawawala yung Ayungin Shoal na yan sa atin, no? Kung aalisin natin yung BRP Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal dahil ipinaglalaban nga natin yung soberanya natin diyan kaya nga isinadsad yung BRP Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal, 'di ba? So medyo malabo no yung sinasabi dito ni Attorney Harry Roque. Ito ang inihayag ng dating opisyal sa gitna yan ng nagpapatuloy nga na tensyon sa may pagitan ng Pilipinas at China. Hinggil yan sa naturang pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Paliwanag ni Atty. Roque, ang naging verbal agreement daw kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa China na panatiliin status quo. Itong Ayungin Shoal ay isang mas maiging foreign policy pagdating yan sa usapin ng pagpapanatili ng kapayapaan at presensya ng Pilipinas sa naturang lugar. Ibang-iba ito sa mga ginagawang hakbang ngayon ng Marcos Jr. Administration kasabayan ng pagbibigay diin na ang anumang uri ng patuloy na pagmamatigas laban sa China ay posibleng magresulta lamang sa kawalan ng karapatan at pag-aari ng ating bansa sa may bahagi ng Ayungin Shoal. So kailangan talaga natin magmatigas diyan sa Ayungin Shoal dahil nga pinaglalaban natin yung karapatan natin, 'di ba? Hindi yung yuyuko tayo. Parang gusto nila mangyari, yumuko tayo, no? At ituloy natin yung naging usapan ng dating Pangulong Duterte, no, dito kay Xi Jinping ng China, no? Parang ganun yung gusto nilang gawin dito. Sundan ng administrasyon ngayon, no, yung naging yapak, no, neto nga ni dating Pangulong Duterte. Pero kasi syempre kanya-kanya tayong diskarte. Kanya-kanyang diskarte yung mga pangulo na yan. 'Di ba? Kung paano nila pananatilihin no yung teritoryo ng ating bansa. Especially diyan nga sa mga nangyayari ngayon no sa Ayungin Shoal. 'Di ba? Kanya-kanyang diskarte yan. So pero kung makikita natin dito, ini-insist nila no na ang gusto nilang mangyari sundan natin no yung diskarte ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba no? So sa pag-iisip ng maraming Pilipino parang yuyuko tayo sa China, parang ganon, 'di ba? Mananahimik na lang tayo no sa gustong gawin ng China diyan sa West Philippine Sea. Sabi pa ni Roque, nabatay daw sa kanyang prediksyon kung ipagpapatuloy pa ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang mga hakbang na kanyang tinukoy bilang countermeasures ay posibleng tuloy na aniyang maubos ang lahat ng tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sapagkat magpapatuloy aniya ang China sa ginagawa nitong pangharang sa lahat ng mga deliveries ng mga barko ng Pilipinas sa naturang lugar. Samantala kung maalala nga ay unang ng matapang na ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatupad ang Pilipinas ng mga countermeasures laban nga sa mga ginagawang agresibong aksyon ng bansang China laban sa mga barko ng ating bansa na nagresulta naman sa pagkatamo nga ng pinsala ng ilang mga tropa ng militar na kasama sa ginasang rotation and resupply mission sa may bahagi ng Ayungin Shoal. So dito makikita natin na wala silang ibang ginawa kundi batikusin yung plano ng kasalukuyang administrasyon. No? Walang magandang plano ang administrasyon. Yun yung gusto nilang palabasin dito. No? At ang magagandang plano lang no, na pwedeng gawin natin dyan sa West Philippine Sea yung plano ng dating administrasyon, no? Ng dating Pangulong Duterte. Maganda naman yun mga kababayan, di ba? Kaya lang ang problema po, no? Maganda naman yun kasi makikita natin tahimik nga, no? Pero hindi kasi natin nababalitaan ano yung mga nangyayari. Walang lumalabas na balita, no? Sa social media, di ba? Walang lumalabas na balita sa mainstream media. No, hindi yan na ibabalita kung ano yung mga nangyayari doon. Di ba? So kaya nga ngayon na ibabalita na yan, lumalabas na yung mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Galit na galit yung China. Di ba? So yung kasi, yung gusto nilang mangyari, manahimik tayo sa kung ano yung gusto ng China. No, gawin ng China yung gusto nilang gawin dyan sa West Philippine Sea, which is hindi nga uubra sa kasalukuyang administrasyon at ayaw no ng administrasyon natin ngayon at ipaglalaban pa rin yung karapatan natin diyan sa West Philippine Sea. Diba? Pero no makikita natin sa maayos na paraan, no, hindi sa magulong pamamaraan, di ba? At yun naman yung pinapalabas ng ibang mga supporters, no, na gustong gawin ng Marcos pataasin yung tensyon diyan sa West Philippine Sea, no? Parang gusto nilang
gawin daw ng administrasyong Marcos magkagulo dyan sa West Philippine Sea. Di ba? So kayo, anong palagay ninyo dyan? No? I-comment down nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? And resupply mission sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Ang Pilipinas nga ba ngayon mga sangkay ay nasa bingit na po ng isang delikadong sitwasyon. Anumang oras ay pwedeng mangyari ang salpukan ng China at Pilipinas na hahantong sa digmaan. At delikado po ito kung mangyayari mga sangkay. Ngayon, ito kasing bagong pulisiya ng ating pamahalaan tungkol po dyan sa West Philippine Sea or sa ating teritoryo ay inalmahan po ng mismong kapatid ng ating presidente na si Amy Marcos. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin kasi tumintindi po ang sigalot. Ang tanong dito, ito nga ba ay makakabuti sa Pilipinas o ito po ay magdudulot ng isang delikadong sitwasyon na pwedeng humantong sa digmaan ito? Kasi laking usapin ito ngayon eh. Ayon po kasi dito, itong si Amy Marcos, sinabi daw po na itong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan ay posible di umanong magdulot sa mas malaking problema sa Pilipinas at delikado. At wala po tayong ibang naiisip dyan kundi ang digmaan. At ngayon, mga sangkay, nalaman na rin po ito syempre ng China at ito nga po yung kanilang reaksyon. Sabi ng Beijing, Philippine policies on South China Sea will not impact China's maritime rights. So wala daw po magiging impact. 什么样的政策都不得影响中国的领土主权和海洋权益。我们希望菲方遵守自己的承诺，遵守中菲之间达成的有关谅解和共识，遵守中国和东盟国家共同签署的南海。 Okay, so yan po ang opinion statement ng China. Ngayon, balikan po natin ito, mga sangkay. Ano nga ba ang sinabi ni Amy Marcos? Bakit nag-aalala siya? Kasi, alam nyo, konting mali lang to guys. At pwedeng mangyari yung digmaan at any moment. Pwedeng mamaya, bukas, sa makalawa, sunod na buwan, susunod na mga buwan, or susunod na taon, mga sangkay. Kung hindi po tayo mag-iingat. Ito, panoorin mo natin. Philippine President's sister believes his administration is courting danger with its maritime policies. But the government vows to exhaust all diplomatic means to defuse the country's maritime tensions with China. Bianca Daba has tonight's top story. Senator Amy Marcos expressed opposition to any move by the Philippines in its maritime row with China in the West Philippine Sea that will endanger the Filipino people. In a statement on Monday, Marcos said emotion rather than reason has prevailed in Manila's maritime conflict with Beijing. The senator urged Filipinos to be strong amid these challenges, reminding everyone to have a calm mind, a mild demeanor, and calculated decisions. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya asserts the country will exhaust all diplomatic measures to resolve tensions in the West Philippine Sea. Marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. And this is one aspect of that. Malaya also clarified that the newly reorganized National Maritime Council will not only focus on issues in the West Philippine Sea. Dalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea, ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rice, nasa east side ng ating bansa, yung nasa north side natin sa Batanes, no? Sa south, yung facing Indonesia and Malaysia. So lahat po ng lugar na yan requires maritime domain awareness. On Sunday, So eto no, sa pangkalahatan no, yung pinaplano ng Pilipinas dito, hindi lang po nakapokus sa West Philippine Sea at hindi rin po yan military solutions no at diplomatic solutions pa rin yung countermeasure na sinasabi ng ating gobyerno. Nag-overreact lang talaga yung ibang mga supporters, di ba? Okay. Alright, so yan muli. Anong masasabi ninyo dito sa ating balita ngayon? Nakakatulong kaya no itong countermeasure o na ilalabas ng ating gobyerno o mga diplomatic measures no para maresolbahan yung mga issue o tension diyan sa West Philippine Sea? No, i-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin niyang pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV.
Peace. I'm out.